yung ating hinahanap yung paano tayo makapagpuri na malaya sa ating Diyos na buhay. Kaya hindi mapigilan yung aking pagluha sa harapan ng Diyos. Dahil tunay nga po, isa, dalawa, o tatlong natitipon, ang Diyos po sa kalagitnaan kung totoong mananambahan. Amen po ba? Yun po ang nais natin na naway makita sa church na ito. Hindi na as an obligation o napilitan lamang o dahil sa anumang bagay na dahilan kaya tayo narito. Kung nadama niyo ang puso ng Diyos, kanina, kahit isa lang o dalawa, tatlo na totoo sa harapan ng Diyos, siya po ay nagagalak. Amen po ba? Kaya bago tayo magpatuloy, nais kong lumapit sa Panginoon, sa banal na trono, Amang banal, sige samahan niyo po ako, pumikit tayo, yumuko. Salamat po o Diyos sa magandang umagang ito, Panginoon. May mga babae at lalaki sa dakong lugar na ito o Diyos na nagbigay oras at panahon. Makadulog, makalapit sa lugar na ito, Panginoon, na walang ibang iminimiti, maliban. Makatagpo ka at maranasan nila ang Diyos na makapangyariang Diyos naming sinasamba at pinapuri sa dakong lugar na ito. Father, in the name of your Son, Jesus, as we call Yahweh, we thank you so much for the privilege that we can honor, we can worship you, and glorify your name in this place of worship. Salamat o Diyos sa mga babae at lalaki na hinirang mo pinili. Nagbigay o Diyos oras at panahon. Alam namin o Diyos na ikaw nag-aantabay sa mga totoong nananambahan. You are looking for men and women worshiping you in spirit and in truth, O God. Kaya, O Diyos, dakila ka. Salamat sa pribilehong ito, O Diyos. Mayroon kami, Abba, Father, Jehovah Elohim, Jehovah Rapha, na patuloy aming nilalapitan, binibigyan ng aming hinaing, prayer and supplication and thanksgiving. Dahil ito lamang aming lakas, ito lamang aming sigla, ito lamang aming buhay, na mayroon kaming tinatawag na Daddy God in heaven above. Salamat o Diyos sa buhay na pinaranas mo, pinakita mo, pinadama mo ang tunay na pag-ibig. Ikaw ang katotohanan, ang daan ng katotohanan, the way, the truth, and the life. Kaya Father God, in the name of your only begotten Son Jesus, we are here right now. Continue to give the spirit of understanding, the spirit of wisdom sa iyong mga anak na ririto, O Diyos. Naway naintindihan nila ang kalagahan nila sa iyong paanan, O Diyos. Na hindi ka nagmamali sa bawat mga babae at lalaking natutuo, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Jesus, that this prayer of your servant right now, Lord, makaunawa, makaintindi, makapagbigay ng kaunawaan sa bawat isa na rito nakikinig, O Diyos. Salamat, Lord, siliwan mo ng banal mo makapangyarihang dugang bawat kapayagan. Bawat ebanghelyo na mahalaga, O Diyos, sa puso ng iyong mga anak na rito. Siliwan mo, O Diyos, ang lugar na ito ng makapangyarihang mong banal na dugo. Biniwisikan ko sa oras na ito in the name of Jesus and every corner of this place, O God, na ikaw, Diyos, ang mabigyan ng mataas na papuri, pagsamba, parangal sa lugar na ito, O Diyos. Salamat sa mga libo-libo mo mga anghel right now, Lord God, na nag-antabay, nagbabantay to guard this place, to guard your children, O God. Kaya, Lord, thank you so much for the Spirit, the Holy Spirit that we need to comfort, to give teaching in everyone's life right now, Father God. In the name of your Son, Jesus, salamat sa iyong kapahayagan. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Tunay nga po na everyone hear the word. Hindi lamang po sa yung pag-exhort po ng ating kapatid. Nakita natin po ang kanyang puso. Isa sila po yung mga chosen people here in this place na sa kabila ng bagyot unos, the storm of life, ang pagpapagal nila kung hindi nyo nakita, sitwasyon, they are here in this place. Never give up. Naintindihan niyo po? Again, in the last Sunday, no turning back. Sila lang po yung mga mukha dito, tao rito na patuloy na walang ibang inaasahan sa Diyos maliban
makita sila ng Lord na totoo sa harapan ng Diyos. Amen? Kaya, salamat sa buhay nyo, narito tayo ngayon. Dahil napakalaga ka sa paanan ng Diyos. Napakalaga ka sa harapan ng Diyos. Sige, sabihin natin sa ating katabi dyan, napakalaga mo sa Diyos. Amen po ba? Sabihin mo sa kanya with sincerity, napakahalaga niya sa harapan ng Diyos. Amen po ba? So, amen? Dahil kung naintindihan nyo ang pag-ibig ng Diyos na minsan na binigay na sa buhay nyo, this is a privilege, an opportunity. Amen? Nasa milyon-milyong nilalang o bilyong nilalang sa buong mundo, isa ka na inabot ng Diyos. Amen? Isa ka na nahirang, the chosen one, na inabot ng Diyos upang makarinig ng Ebanghelyo, makakaunawa ng Ebanghelyo ng salita ng Diyos. Because there's a lot of people still in this moment na sa kapanahon na ngayong ito na sinasabi ng mga mangangaral tagapagturo sa buong mundo na this is the end times. But then many, hindi pa rin nila naintindihan at naunawaan. Ano bang end times? Ano bang kapanahunan ngayon? Na marami pa rin naglalaro at nagbibiro. Even they are called Christian, but still, their hearts is very far. Hallelujah. Sa ating Panginoon. Amen? Only their lips saying, but then their hearts too far sa Diyos. Amen? So ano ba ang priority mo sa kapanahon ng ito? Can you ask again your neighbor? Ano po ba ang priority mo? Because I'm telling you this time, kung ang priority natin ay ang ating trabaho, ang ating pamilya, higit pa sa Diyos, ikaw po ay nagkakamali. Amen? Because if you truly know the Lord and you understand the Lord words and will to His people, dapat maging pangunahin ang Diyos sa buhay mo. Hindi mo siya ilagay na secondary sa lahat ng bagay na iyong pinalagaan. Higit pa sa iyong edukasyon. Higit pa sa iyong pamilya. Higit pa sa iyong pinagkabuhayan. Higit pa sa iyong minimiti, ninanais. Then put God first in your life because God is the source of all, of everything that you want, that you desire, that your dreams come true. If you know the Lord your God, to put Him first in your life, no more struggle in your life because God is God, Almighty God, and abundance. Ito pong hindi nyo naunawaan at naintindihan na makapangyarihang Diyos natin pinaglingkuran ay dakila. He's Almighty God in this place. Why put God only to your own priority? Hindi ka pa rin matawag na totoo sa harapan ng Diyos kung nilalagay mo lang ang Diyos. Even you are a worship leader. Kahapon po ay nagtanong ako, sino po magli-lead sa worship? Wala pa nagre-response, wala pa nagre-response, wala pa nagre-response. Bakit? Nag-iisip pa tayo kung maglingkod tayo, mag-worship tayo, o may gagawin ka pa higit pa sa pagsamba sa Diyos na bigay buhay sa iyo. Yun po ang tanong ko sa mga tinatayo na rito. It is so sad na tayo po hindi pa rin na-disciple about worshiping, believing, giving your first priority. Who is the Lord our God who gave you life? Anong pinagpalagahan natin ngayon? All those things na ating focus ngayon, kung wala yan patungkol sa panlangit na bagay, you are nothing. Wala ka mararating. Why? Diyos yung nilagay mo sa second chance. Sabi ko, Panginoon, you know my heart. Kung kailan mag-lead ng worship, mag-lead. Kung wala na, tatayo. Naintindihan niyo po ba ang puso ng lingkod ng Diyos? Kung ayaw mo, walang nagpipilit sa'yo. Pero wag mong pilitin ang sarili mo dahil napilitan ka lamang. Sabi nga ni Kuya kahapon, hindi mo sila mapipilit kasi wala hanggang ngayon, walang magre-response. Why you are acting like that? Any trouble in your life, any situation, you have troubled heart? Of course, nobody is exempted here. Even me, myself, my family are also struggling because of the work of the enemy to attack
But then, no matter what, because God knows what to do for all of us, you need to honor and worship the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your might. Amen? Dahil po ang kaaway natin nag-aabang po yan kung saan ka may hina, saan ang weaknesses mo, at gagamitin niya upang ikaw may hina, malamig, malupaypay, at hindi makatugon, makasunod sa kalooban ng Diyos. Amen? We're not playing here, church. We're spending a lot of time, money, effort, sacrifices, because God loves His people. Pag hindi nyo naintindihan ito, mahal tayo ng Diyos, mapakalaga tayo sa Diyos, ngunit bigyan natin palagang nais ng Diyos para tayo pumapagpalang lubos. Amen po ba? You grow up here. Lumaki na tayo po dito. Tumanda na po tayo dito. Lahat po tayo nagkakakilala na sa simula pa. Na tayo po noon, hindi pa natin naunawaan ano ba talaga ang Diyos sa ating mga buhay. But now again, because of troubled heart, situation in our lives, storm of life, nawalan tayo ng apoy. Nawala na po tayo, sila na lang doon. Sila lang. Paano ka? Maiwan ka. Gusto nyo maiwan. Sabi nga ng kapatid natin dito, gusto lahat pumasok sa langit, pero ayaw magsamba. Ayaw magpuri. Ayaw po gumawa sa ubasan ng Diyos. Ayaw tumayo, ayaw mangaral, ayaw magturo, ayaw magpahayag. Why? What's wrong? What's the problem? Because of your troubled heart. May problema pong ating puso. Kailangan i-tune up po yan para maging tama ang tune. Kung sa gitara po ay, ano po, walang tono? Or kailangan itutuno para magandang pong ang kalansing. Ganon din pong puso natin. Once na your heart is not right with God, marami tayong dahilan. Amen po ba? Kaya pong pinapaabot ko sa inyo ngayon. Sometimes, we are so busy in our things to do, but the things you need is to prioritize God in your life. Amen po ba? Kahit may hirap, kahit masakit, kahit po may naramdaman ka, bakit may pain. Alam niyo kahit si Pastora po at my age, hallelujah, 64? 64 ba? Okay na. Amen. 1959, so 64. So ibig sabihin, hindi na rin bata. But still, physically, sometimes I feel the pain. But then, Lord, you are my healer, you are my deliverer, you are my great Jehovah, you are my restorer, you are. Kita niyo po kanina yung sayaw sa Panginoon, because I want to honor and worship God. You are my healer. Take all the things that burden in my life so that I can honor and worship you through my life. Wala akong pakiano sabihin niyo yan. Bakit hanggang ngayon hindi ka makapagpadyak, makaindak, makataas ng kamay mo? Ano ka? Sino ka? Naintindihan niyo po? We need to humble ourselves to God with both hands and worship the Lord your God with all your heart. Amen? Hindi ka makapadyak, tanggalan ka kaya ng paa. Upo ka na lang dyan. Naka-wheelchair ka pa. Naintindihan niyo po ba? Ayaw natin yan, of course. Ayaw mo pumalakpak, ano kaya? Why? This is for the Lord. Plan and purpose to honor and worship God with all our lives. Kaya tayo nagsasayaw sa Panginoon because this is for His glory alone. For Him alone. King David is a king, remember? In the Old Testament. Pero si King David marunong magsamba sa Diyos. Bakit po nag-ibang wall of Jericho? Because, naintindihan niyo po, sa Old Testament, sayaw siya ng sayaw sa Panginoon and the Lord answer His prayer. Iyon na lang gawin natin mga kapatid. Young people, adult here, elders. Pag may situation na tayo, huwag tayo mag-focus sa situation. We need to worship the Lord. Kahit ano pong sitwasyon mo, you need to worship the Lord. The only solution, makakapagbigay sa iyo ng kalayaan. Amen? Hallelujah. During my early years, ang dami ding sitwasyon para ako lumago sa Panginoon. Kunting salita lang, nasasaktan ako. Offended ako agad. Na-offend ako. So, tatampo ako, hindi na ako, naintindihan nyo kasi bata ka pa nga sa Panginoon eh. Pero yung habang na-develop, nagkakalyo ng puso mo. Hello! Ano man nangyayari situation, wala ka nang pakialam because you know who you are in Christ. You know you are the chosen one of the Lord your God. Pag masama ng loob ko, gusto ko na magalit, gusto ko na manuntok, gusto ko na manadyak. Hallelujah.
Hawak ko yung pinggan. Nagpupuri ako sa Panginoon kahit umiiyak ako sa Lord. Dahil damang-dama ko yung bigat. Gusto ko na magalit, gusto ko gumanti, gusto ko gumawa ng hindi maganda. I worship the Lord because I want the Spirit of God controlling to my life. Amen? Kaya pag nakita niyo si Pastor Otto, mahimik na, wala nang ngiti, I communicate to the Lord because I want to incline, naka-inline, lagi ang puso isipan ko sa Diyos. Huwag natin bigyan kahulugan, o tahimik si Pastor, hindi nang babad, no. Because my heart, naintindihan niyo po, kaya hindi po lahat ng bagay, bakit hindi kami kinakausap ni Pastora? Yun po isang bagay na you need also to learn to be silenced in the presence of God. Amen po ba? Hindi nga na haras-haras tayo o wala tayong kaunawaan. We are spiritual people. We are spiritual being. We need to learn to keep silence in the presence of God sometimes. People doesn't understand who you are, but still the Lord know who you are, and the Lord guide you and will do the best for your life because you acknowledge Him as your Lord and Savior. Mga kapatid, kayo po yung mawawalan pag guminto kayo. Ang Diyos hindi mawawalan, never. Naintindihan niyo po? Ang labanang ito, pag ikaw huminto at wala ka ng oras panahon sa Diyos, wala ka ng oras magsilbi, maglingkod, pataktihin ka ng gawa ng kadiliman. So, hindi tayo papaghapos kay Satanas. Naintindihan nyo? We need to honor the Lord our God with all our life, whole being. Intindihan po natin, ang pera po, wala po yan. Ang malaga po, ang puso natin, ang kin at kaluluwa, ang kina ng Diyos. Amen? I reminded you, church, here. Marami na tayong tinakbo. Kailangan natin lahat makatapos sa finish line. Amen po ba? Anong problema mo, love life? Love first. God loves first. Hallelujah. Naintindihan mo? Makipagrelasyon, makipag-ugnayan sa kapwa. Unahin natin si Lord kasi the best ang bibigay ng Lord sa iyo, buhay. Amen po ba? Hallelujah. Siya rin kasi nakakapag-ikot ng puso ng tao. Siya rin makapaglagay ng puso na tama sa atin. Creator siya. We are the clay. Pwede tayo ng Lord anytime ayusin, gawin. At magulat ka, iba na naman mood mo because you rely upon God. And you trust and believe God is your creator. He is the creator of heaven and earth. He is the Lord your God, the Almighty One, the Holy One of Israel. Naintindihan po natin, church? Hallelujah. Kaya dapat tayong magliliwanag. Kunting sitwasyon lang sa buhay. Nangaluntoy ka na naman. Parang wala ka sa dilig kung sa halaman. Naintindihan niyo po ba? Alam mo yung halaman, hindi mo nadiligan? Ano nangyayari? Nalanta. Tingnan mo katabi mo kung nalalanta na. Naintindihan niyo po ba? Damang-dama ng Espiritu ng Diyos, ang sino man na mayroong kabigatan. But then you need to pray for each other. Tulungan natin na magpag-pray. Kasi lahat po nakaprocess po tayo eh. Lahat po tayo hinuhubog, ginagawa para maging ganap sakdal ang ating buhay sa harapan ng Diyos. Amen po ba? Walang exempted. Kahit 60 plus ka na dito, o 90 ka na, as long you know your God, hindi ka matinag sa pagsunod, maglilingkod, at pahalagaan ng Diyos higit pa sa lahat ng bagay. Priority mo, mga anak mo, priority mo, magulang mo, priority mo, mga apo mo, priority mo. No. Prioritize God in your life. Doon makita na totoo ka sa harapan ng Diyos. Amen? Dahil pwede yan tanggalin lahat yan sa buhay mo eh. Hello? Pwede yan tanggalin yung mga anak mo, isang iglap lang yan. Pwede yan tanggalin yung yaman mo, isang iglap lang yan. But when you prioritize God in your life, pagyamanin pa yan, dagdagan, mag-multiply pa yan. Amen po. Kaya hindi po tayo pwede manangan sa ating pakiramdam, sa ating situation, sa ating mga narinig, sa ating... Mag-focus tayo sa nais ng Diyos na buhay. Maanong buhay? Masagana. Puno ng pagpapala at gamitin kang pagpapala ng Diyos sa buhay. Okay, well, can we open our Bible in John chapter 14? Hallelujah. Salamat, Lord.
Ayun. Thank you, Lord. Sige. Kasi English itong aking Bible eh. This Bible is 1988. Alam mo, sira-sira na to. Dito ako na born again. This is the only Bible. Yes. Just wait. Oh, yeah. This is the only Bible I've seen in our altar before na punong-puno ng alikabok, punong-puno ng makapal na alikabok, kasi hindi na Catholic eh. So, nandun lang yon. This is King James Version. Nandun lang yon na walang may nagbubukas. At one day, punong-puno ako trouble heart. Hindi ko alam anong gagawin ko sa buhay. Binuksan ko itong Biblia kung ano nakasulat. And Book of Ecclesiastes, noon, panahon na yon. Pagbukas ko, bakit? Nakita ko sarili ko. And then, I asked the Lord forgiveness. Mula nung hindi na ako lumabas sa kwarto. Iyak ako ng iyak for so many days. This is the Bible that changed my life and transformed my life. Naintindihan niyo po? Bakit hawak-hawak ko? Nakita ko kanina, ito yung Bible Nandito po, this is a time for everything na binabasa sa akin ng Lord noon. So yung mga kapatid, buti na preserve. Nakarating na ako sa ibang sulok ng mundo. Pagbalik ko na sa bahay, paano hindi na nawala. Kaya God reminds me na totoong promises niya. Totoo yung word niya na bago. Nabago ka na wala ka na unawaan, wala may nagpahayag sa iyo, wala may nag-share ng word of God sa iyo. Only when you open, the Holy Spirit spoke to you and then change and transform your life. Naintindihan niyo po ba? Kaya sabi po na, John 14, huwag mabagabag ang iyong puso, sumasampalataya kayo sa Diyos, sumasampalataya naman kayo sa akin. Sino po ito? Unawain natin mabuti ang ating binabasa ngayon, mga kapatid. Sige po. Tuloy. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung hindi gayon, sasabihin ko ba sa inyo na ako'y paparoon upang handa ko ang lugar para sa inyo? Sino po paparoon sa lugar ng ama? So, naintindihan niyo po ba? Siya ay paparoon upang ihanda ko ang lugar para sa inyo. Kung naintindihan niyo to, mga mahal ko mga kapatid sa lugar na ito, Jesus Himself is telling you, may nahanda na siyang lugar para paroonan ng bawat isa sa atin. Pero paano yung kung hindi mo tinatanggap ang offer na ito? No, you need to prioritize the Lord in your life so that you have a place in the kingdom of God. Amen po ba? Tuloy basa po. Sige. At kung ako'y pumunta roon at maihanda kong isang lugar para sa inyo, nakita niyo po, Diyos nga siya, prepare a place for you and me. Para sa inyo, ako'y babalik at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroon, kayo rin ay naroon. How wonderful, faithful God we have. Lahat po ginawa niya na. Paalala, paabot. Nagpapako pa siya sa krus. Para lahat po maranasan yung piniprepare niya na buhay for all of us. Amen po ba? Why hindi natin binibigyan ito ng pansin? Ang puso natin ngayon, makatapos sa pag-aaral, makapagtrabaho na maganda, mapromote, makatravel, magkaroon ng sasakyan, magkaroon ng bahay, magkaroon ng ari-arian. But here, God has given us instruction. We need to know, understand, don't be troubled in your troubled heart. Because God's promises, mayroon po nakahanda na sa iyo para sa akin na lugar. Kung kayo po ay ninanatili, nakaunawa, na ang sa tahanan ng aking ama, papumaroon siya at ihanda ang lugar para sa iyo. Ito po ba, naisip natin na mayroon ka na pala lugar sa kaharian ng Diyos kung ikaw po ay nakaunawa. Bakit hindi mo ito work out ngayon na hindi na kayo mahiwalay? Mag-love team kayo ni Jesus. Naintindihan niyo po, siya muna ang ating bigyan priority in our lives so that everything that we want in our lives, ito nga yun, no? Ito na. Paano kung hindi ka makarating dito? Bagsak lahat ang buhay mo. So sabi po dito, kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroroon, kayo rin ay naroroon. Paano kayo pupunta roon? Kung dito palang
Ngayon, hindi mo binigyan pahalaga pagsamba ng iyong Diyos na nagbigay na ng paabot, paalala, and instruction to those messenger, to those preacher, to those people who teaches you the word. Amen? So, sige po. Tuloy lang. Nalalaman ninyo ang daan patungo sa lugar na aking papuntahan. Alam kong lugar na ito, I am the way, the truth, and the life. No one can come into the Father except by me, who is the way. Jesus Himself. Bakit hindi natin ma-embrace si Jesus sa buhay natin? Maging priority natin sa lahat ng oras sa panahon. Maging number one siya sa buhay natin. So, nalalaman ninyo ang daan patungo sa lugar na aking pupuntahan. Okay, sige po, tuloy. Sinabi ko sa kanya ni Tomas. Sino si Tomas? Isang alagad na dinidisciple ni Jesus. Panginoon, hindi namin alam kung saan ka pupunta. Kasama si Jesus araw-araw. Hindi niya alam saan pupunta. Paano namin malalaman ang daan? Sige, tuloy. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan. See? Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makakarating sa Ama kundi sa pamagitan ko. Very clear, church. Without Jesus, you cannot enter into the kingdom of God. Why embrace Jesus now? You hear the word, you have instruction from the Bible. The word of God Himself is God. God has given us priority. Dahil noon pa hindi ka pa pinanganak, nakatalaan na ito. Hello? Sabi po dito, sino man hindi makarating sa Ama kundi sa pamagitan ko. Kaya yun pong sinasabi natin. The word of God Himself is God. Sige, alam natin na ang Ama ay nagbibigay instruction sa anak at iisa sila. Sige, basa. Kung ako'y kilala ninyo ay makikilala rin ninyo ang... Naintindihan niyo ba binasa natin? So, ibig sabihin, si Jesus at the Father ay very clear. Mula ngayon, siya inyong nakikilala at siya inyong nakita. So, it means the Father and the Son are one. Hello? But they have different function in their office. Kasi nung panahon ng God the Father, yung creation. Nung panahon po ng Old Testament. So, the Father God, hallelujah, in the beginning, na siya na po nariyan, nagkaroon po siya na, nandun na si Jesus. Hello? Because the Word of God Himself is God. Nang namatay si Jesus, napako, namakyat na. Kasi naganda, bumaba ng Espiritu Santo. Kaya nga kanya-kanya silang function of an office para pamalaan ang mundong ibabaw na ito para sa mga babae at lalaki na bigyan po ng palaga ng Diyos. Amen po ba? Mula ngayon siya inyong nakikilala at siya inyong nakita. So because of Jesus, hindi pa nakita ng maraming ama, but Jesus Himself represent the Father. Hallelujah! Sige po, tuloy. Sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama, at kami ay masisiyahan na. Ito mo, disciple yun, alagad niya yun. Pero, hindi niya pa rin unawaan kung sino si Jesus sa buhay niya. Sige, tuloy. Sinabi sa kanya ni Jesus, sino nagsabi? Mahabang panahon nang ako'y kasama ninyo. See? At hindi mo ako nakilala, Felipe. Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Paano mo masabi, pakita mo sa amin ang Ama? Even their own, Jesus Himself, every day of their lives, kasama sila, dinidisciple, tinuturuan, but then they don't understand the Father and the Lord Jesus are one. Amen? Kaya yun pong, yung kung ikaw po matagal ka na Kristiyano, hindi mo pa alam na ang Ama at ang Anak ay isa, then kailangan mo magbasa pa at magbasa. Sige po. Hallelujah. Sige po. Hindi ka ba sumasampalataya? So, mahalaga po yung faith na ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. Ang mga salitang aking sinabi sa inyo ay hindi ko sinasabi mula sa aking sarili, kundi ang Ama na nanatili sa akin ang gumagawa ng kanyang mga gawa. Have you read? Hello, church? So, the Father Himself, Ama na nanatili sa akin, ang gumagawa ng kanyang mga gawa. So, si Jesus po at ang Ama ay isa. Nakita nyo na ngayon yung sa pinasa natin na kaya nga tinawag natin siya Abba Father. Abba Father. Si Jesus and the Father. Remember again,
Si Maria conceived Jesus Christ through the Holy. So ang Ama po, na hindi pa si Jesus pinanganak, ang Ama po ang Espiritu ng Diyos. Nag-conceive po kay Jesus sa sinapupunan ni Aba Maria. Ni Maria, yung Aba Maria. So ni Hail Mary. Diba? Yun po yun. So ibig sabihin, tuloy po. Sumasampalataya kayo sa akin na ako'y ay nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. Subalit, kung hindi ay sumasampalataya ko sa akin dahil sa mga gawa. Kaya nga hindi pwede po yung just because people are, yung sinasabi na to see is to believe. Kailangan yung faith nila po, gusto nila makita kaagad. Nakita niyo po yung gusto nila malaman ko si Jesus nga talaga, pinasok pa yung daliri sa sugat ni Jesus because may unbelief po siya. So yun po, may alagad niya na yun, kasama niya na yun, but then there are sometimes situation na ang kanilang faith po ay hindi talaga solid. Mayroon pong, hello, ganun din po ba tayo sa kapanahonan nating ito, in our generation? So, sige po, tuloy lang po tayo. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang sumasampalataya sa akin ay gagawin din ang mga gawang aking ginagawa. Do you hear that? Para isa lang tao dyan Sino yun? Hallelujah. Magagawa nyo ginagawa ni Jesus. Sabi katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, ang sumasampalataya sa akin ay gagawin din ang mga gawang aking ginagawa. Hindi ko sinabi yun sa aking salita lang. Dito po nababasa natin. At lalong dakilang mga gawa kaysa rito ang gagawin niya sapagkat ako'y pupunta sa Ama. So you hear that, church? Kaya mahalaga yung paglapit ni Jesus, akyat siya, bumaba na pong Espiritu Santo. Amen. Sige po. At anumang hingin ninyo sa aking pangalan, ay aking gagawin upang ang Ama ay maluwalhati sa anak. So yun po sinasabi ko sa inyo, church. You need to give priority to Jesus because Jesus Himself can testify who He is as a Father in heaven. Na yan po ang isang bagay na nabasa natin na gusto rin na maluwalhati ng anak ang Ama. Amen? Ang Ama ay maluwalhati sa anak. Sige po. Kung kayo humingi ng anuman sa pangalan ko ay gagawin ko. Hindi ba kayo natutuwa? Bakit wala pong kapangyarihan, walang power? Kung ako'y inyong, sige balik tayo po doon, very, very important po yun sa mga anak ng Diyos. Kung kayo humingi sa anuman sa pangalan ko ay gagawin ko. Bakit hindi natin naranasan yan? Na, in the name of Jesus, hello, why wala, powerless po tayo? Bakit? Because of our faith. Hindi na-develop ang buong-buo, yung panampalataya natin, gagawa at gagawa ang Diyos ay buhay. Ano man yung kalaki, ano man yung kabigat, as long you believe in God, and trusting God, hallelujah, that God will do something great in your life. So maranasan mo lang yan. Kung ang faith na yan totoo, wala pong question mark, walang doubts, walang distrust, walang disbelief. Because God will do something. Sabi po niyo, kung kayo humingi ng anuman sa pangalan ko, ay gagawin ko. Hindi po yung, kailangan ko. May doubts. Wala po tayo na-develop yung totoo, gagawa si Lord ngayon. I believe that God will do something in my life. Pero baya ako na yung problema, sitwasyon, may nangyaring storm of life. Lord, bahala ka na. Ikaw naman Diyos Doon pakita ng Diyos because you have trust in God. In God we trust. Tama po ba? Kaya hindi nakapag-perform ang Diyos sa ating buhay kasi kulang tayo sa faith. Kulang tayo sa panampalataya. So, for example, may problema tayo sitwasyon tungkol sa ating pamilya, sa ating tatay, sa ating nanay, sa ating mga mahal sa buhay. Bakit mo karga-karga yan? Bakit mo pasan-pasan yan? May Diyos ka na nakaalam paano gagawin niya para maayos lahat ng sitwasyon at problema. Keep lifting everything to God. Kaya nga in prayer without ceasing, isa na makalagang bagay atin pong gawin at i-practice. Amen? Hindi mo kinausap ng Diyos, gumawa ka ng nakbang sarili mong decision, wala ka mapatunguhan. Struggling in life. But when you kneel down and ask the Lord, Lord, I cannot handle this anymore.
You are my God whom I serve. You know what to do. You are God, trusting you so much for this situation in my life. Then the Lord can do greater things in your life. Hindi niyo siya inalaw na makagawa eh. Akala mo ikaw lang yung makagawa. But trust God completely. Huwag mo hayaan na ikaw guluhin o bigyan ng demonyo sa impyerno ng troubled heart. When you believe in God, you do right with God, God can transform and perform something because sabi ng Panginoon, kung kayo humingi na anumang sa pangalan ko, gagawin ko. Ano sabi niya? Parang hindi kayo marunong magbasa, balik ko kayo sa grade 1. Amen? So ano sabi niya? Gagawin niya. Pero kasama dyan ang pananampalataya. Amen? Believe that God can do greater things. Amen. So tuloy po. Kung ako'y inyong minamahal, itong nais ng Lord eh. Kung ako'y inyong minamahal, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Are you there? Mahal niyo ba si Jesus? Talaga. Pero kailangan, kung ako'y inyong mamahalin, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Iyan palang maraming nasablay. Tama po ba? Iyan lang kung mahal niyo ba talaga ang Diyos? Sa Bible study pa lang, ayaw niyo pumunta kasi tinatamad ka eh. Mahal mo daw ang Diyos. Mas mahal mo yung pinapanood mo na teleserye eh. Hello! Hindi mo maiwan-iwanan yung ano yon? Hello! Sabi, mahal si Jesus. Mahal yung Diyos. Pero tutuparin nyo ang kalagahan, maging number 1 o priority, ang Diyos sa iyong buhay. Sige po, tuloy na po tayo. At hingin ko sa Ama. Dito po kayo muna. Mamaya na kayo magkwentuhan dyan. Hingin ko sa Ama at kayo'y bibigyan niya ng isa pang. Ito na po yung sinabi ko kanina. Mang-aaliw upang makasama ninyo siya sa magpakailanman. Sino tong taga-aliw natin? Comforter. The Holy? Sige, tuloy po. Ito ang espiritu na hindi kayang tanggapin ng sanlibutan. See? The Holy Spirit, marami po nagka-question. Sapagkat siya ay hindi nito nakikita o nakikilala man, siya ay nakilala ninyo sapagkat siya ay nanatiling kasama ninyo at siya ay mapapasa inyo. That's why it's very important, church, na ang puso natin ay mayroon purity of the heart. Because blessed are those who have a pure heart, they will see God. Beatitudes yun sa Matthew chapter 5. Amen po ba? Mahalaga po makapag-dwell. Kaya we are here a dwelling place. Why? Because the important here is the Holy Spirit that dwell inside of our heart. Hindi makapaghari ang Espiritu Santo sa isang personalidad kung ito yung pusong ito, puno ng troubled heart. Punong-puno nga ng galit, puot sama ng loob. Resentment, anger, hanggang napunta na sa bitterness. Wala na, sabog na. Naintindihan niyo po ba? Murder na ang kalalagyan. Kaya hindi pwede tayo manatili na magalit. Huwag mo palubugin ang araw. Magalit ka, pero huwag mo palubugin ang araw para po maayos lahat. You need to kneel down na ma-overcome mo yung temper mo, yung anger mo. Naintindihan niyo po? Kaya nga sabi dito, siya ay nakilala ninyo sapagkat siya ay nanatiling kasama ninyo at siya ay mapapasa inyo. May nagtanong po sa akin, paano po ba malaman kung ikaw po ay nag-speaking in tongues? Paano ba kung ang totoo dyan? Nag-speaking in tongues ka, ikaw ba filled na Espiritu ng Diyos? Anong malaga? Ang speaking in tongues po is a gift of the Spirit of God. Kaloob. Pag sinabi gift, kaloob po yun sa isang Kristiyano na talagang wala siyang ginawa manalangin, interceding in behalf of many, bibigyan siya ng panalangin na walang humpay kung saan-saan siya dalhin ng Diyos. He is talking to God, speaking to the Lord, communing with God. Kaya po pag ikaw na puno ka na puspos ng Espiritu ng Diyos sa pamanalangin, that's my personal experience with the Lord. Kahit 3 araw ka magbabad, hindi na nahinto ang prayer mo,
Dinadala ka ng Lord sa iba-ibang bansa, sa iba-ibang lugar, sa bawat sitwasyon. Nakita mo nangyayari. Binifeed ng Lord kung saan ka mundo, saang lugar yan. Kung para kanino, the Lord spoke to you personally through your speaking in tongues na hindi na matapos because the Spirit of God Himself, siya na po yung kasama mo na nanalangin sa Diyos na makapangyarihang Diyos. So ano mahalaga? Ang fruit of the Spirit o gift of the Spirit? May speaking in tongues nga, wala kang man fruit. Laglag ka tuloy sa kasalanan dahil akala mo nag-speaking tongues ka na, mayabang ka na. Eh hindi mo alam, wala pa yung, ang malaga po yung bunga. Makikita sa'yo. The fruit of the Spirit of God, which is love, patience, joy, self-control. Hello? Long-suffering, peace. Ano pa? Gentleness, meekness. Nasa iyo na po ba yan? So marami yung nagmimiti, sana makapagsalita rin ako ng iba-ibang wika. Church, sabi ko nga, nung mayroon po isang big event sa Amerika, siya po ay si Cathy Zuzá, kahit i-search nyo yan. Sabi po sa akin, tinawag po ako, bago lang ako dun sa lugar na yun. Can I ask favor that you are with the one of the intercessor of this big event? Kasi may speaker galing sa ibang state at lahat ng mga iba-ibang state darating. Yes, ma'am. So may sinabi pa siyang word tungkol sa akin, which is, ako lang nakaalam ng Diyos, no? Sabi niya, so nilagay ako mismo sa unahan para walang makalapit sa lahat ng mga sa doon sa nag-speaker. Kasi I highly favor din sa anointed siya. Galing siya sa kulungan, pinalaya sa ng Diyos, ginamit kung saan sa at sulok ng mundo. Yun po, search niyo si Cathy Zuzá. Siya po nagpalaya sa mga nakabilanggo, sa mga kulungan. Drug queen siya, pero the Lord set her free para magamit. Nung time na yon, ang instruction sa akin, huwag magpapalapit. Dito, halimbawa, palpito, you don't allow anybody to come in the front. So ako doon, para kung gwardiya doon, para wala may makalapit. Bigla lang may sumugod. Nagsalita siya speaking tongues, puro nang lilisik ang mata niya at nagagalit siya. So, iba-ibang wika ang sinabi niya. Pero discernment of spirit is very important. Kung yun ba sa Lord o demonic attack. Bit-bit ko siya palabas. Kaya nga nung pagdating na ng Sunday sa church namin, bumalik na kami sa local church, palakpak lahat ng mga Mexican or Latino. Hope all Filipinos is like her. Bakit? Bakit daw ang tapang-tapang ko, binitbit ko daw yung babaeng malaki na nag-speaking in tongues pero galit na nanlilisik ang mata. So is that from the Lord? Kaya yung experience, kaya be watchful na hindi lahat ng speaking tongues kala mo galing sa Lord. Naintindihan niyo po, the character, pag-aralan yung character ng tao. Kahit dito sa church, pag nag-speaking tongues siya, kung ang character itself, the behavior itself, the attitude itself, wala pa nakaporma, Christ-like character, delikado pa. Pwede pa siya saniban o possess ng kadiliman. Amen? Kaya po aware tayo. Aware. Amen? Sige tuloy. Hindi ko kayo iniiwang nag-iisa. Ako'y darating sa inyo. Sino darating? Amen? Antayin nyo yan pagdating. Huwag niyo sabihin nagdarating yun. Kailan pa kaya? Ayun, wala ka na naman faith doon. May ano ka na naman. Intindihan niyo po? Hindi ko kayo iiwan. Sino nagsabi nito? Ha? Nag-iisa ako'y darating sa inyo. So it means you wait patiently. Kaya nga may fruit of the Spirit, perseverance, patience, self-control. At tagal naman ng Diyos bumalik, bumalik ngayon, laglag ka pa, iwanan ka talaga. Kasi wala ka sa hulog. Amen? Sige po. Kaunti pang panahon. At hindi na ako makikita ng sanlibutan. Ngunit makikita ninyo ako, sapagkat ako'y nabubuhay, ay may bubuhay rin kayo. Ito na po, naaral na natin to eh. So ito nga kaya kailangan natin na palangalagahan. Ang napakinggan na natin at ilakaran na lang ito mga kapatid. Amen? Sige, tuloy po tayo. Sa araw na iyon ay malalaman ninyong ako'y nasa aking Ama
At kayo'y nasa akin, at ako'y nasa inyo. Naintindihan niyo bang binabasa niyo? Anything? The Spirit of God Himself, the Holy Spirit, ito na po mag-dwell sa atin because you are the temple of the living God. Ikaw ang templo ng Diyos. Kung ikaw napabanal na, ikaw lumalakad sa katuwiran ng Diyos, ikaw naayos na, nagawa ka na ng Diyos. Then the Spirit of God dwell inside of you. Ito po na sinasabi, sa araw na yun ay malalaman ninyo na ako'y nasa aking Ama at kayo'y nasa akin at ako'y nasa inyo. You are one. Pananaw mo, kaisipan mo, panlangit. Christ-like character na sa inyo. Sumitiin natin na sa natin na pagharian tayo ng lubos ng Diyos. Amen po ba? Hindi natin pinaprioritize ang panlangit na bagay, which is very important in our lives. Amen po. Sige po, tuloy. Hallelujah. Siyang mayroon ng aking mga utos at tinutupad ang mga iyon ay siyang magmamahal sa akin. Isipin natin mabuti ng sinabi ng Diyos, kung sino sumusunod ng kanyang utos, alam ng Diyos na yun lang, ikaw lang nagmamahal sa kanya dahil pinahalagahan mo siya higit pa sa lahat ng bagay. Amen. Nagmamahal sa akin ay mamahalin ng aking Ama. At siya ay mamahalin ko at ihayag ko ang aking sarili sa kanya. Yun, God revealed. Naintindihan niyo po ba? Bakit marami sa atin hindi natin natanggap yung revelation ng Lord? Bakit hindi nagre-reveal ng Lord sa atin? Dahil hindi pa natin buong-buo na isuko ang ating buhay sa Diyos. We have that reservation. Ang priority pa rin natin pansarili. Amen po ba? Yun po yung sinabi kanina nag-exhort dito. Na damang-dama niya na hindi natin binigyan talaga pahalaga ang katuruan, ang kapahayagan na nais ng Diyos iparating sa bawat isa sa atin. So yun po, mga sablay. Kaya maiwanan. Gusto mo ba maiwanan? Gusto mo ba na hindi ka makapasok sa hinandaanan ng Diyos na silid para sa iyo? Amen? Church, mag-isip-isip. Paano kung wala ka isip? Hanggang ngayon, ang kurta pa rin iyo isip. Sa Bisaya pa sa Ilonggo pa kurta isip kaya wala isip. Hello? Tawa si brother, naintindihan brother Rod Ilonggo Kurta isip. Pag sinabi kurta, wala talaga. Ano bang ibig sabihin sa Tagalog ng kurta? Walang pangsyon ng kanyang. Sabihin tanong mo nga, kurta isip ka ba? Naintindihan niyo po ba? Minsan, manalamin ka, tanungin mo ang sarili mo, kurta isip ka ba? Ibig sabihin, walang kaunawaan patungkol sa panlangit na bagay dahil hindi mo ito binigyan ng priority. Kahit mayroon pa dyan hadlang, susuungin natin dahil ito po magbigay sa atin ng kalayaan. Amen? So, biro nyo ito, mga kapatid, siyang mayroon ng aking mga utos at tinutupad ang mga iyon ay siyang nagmamahal sa akin, nagmamahal sa akin ay mamahalin ng aking Ama. So may pangako ang Diyos na pag pinalagahan mo kautusan, ang instruction ng Diyos, pahalagahan ka ng Ama. At siya ay mamahalin ko at ihayag ko ang aking sarili sa Kanya. So yun po, mitiin natin desire na ma-reveal sa atin ng Diyos ang panukala niya habang tayo may buhay sa babaw ng mundong ito. Ang pinoproblema kasi natin ang ating mga pamilya Pero kung may Diyos ka, ang Diyos bahala sa pamilya natin. Amen po ba? Hindi natin kaya yun. Kasi kung lahat nakadagan sa'yo, hello, bigat yan. Walang kakayanan ka. Pero kung inuuna mo ang Diyos at ituro sila sa Diyos, ang Diyos gagawa sa kanila. Amen po ba? Parang kulang yung faith mo Nag-question mark na naman ang isip mo. Ay, mamaya, may text sa akin, mangingailangan na naman ng pera yun. Hanggang ngayon, hindi ka makapag-concentrate kasi naisip mo, baka mamaya, may bayaran na naman, hihingi na naman sa akin mamaya yun. Give it to the Lord. Hello! Naku, may bills kami, puputulan kami kuryente, hindi pa nagbabayad. Bahala si Lord dyan. Naintindihan niyo po ba? Hello! Alam ko yung struggle natin as a family. Amen po ba? Bahala na si Lord. Naintindihan niyo po ba? Pero do the things na tama, hindi ka pabayaan ng Diyos. Kaya nga sabi may instruction Malin mong Diyos, gawin mong tama, maging matuwid sa harapan ng Diyos,
ang Diyos mo gagawa sa buhay mo. Amen. Sige, tuloy po. Si Judas, hindi ang Iscariote, ay nagsabi sa kanya, Panginoon, paano mong ihayag ang iyong sarili sa amin at hindi sa sanlibutan? Bakit kaya? Sige, tuloy natin. Sumagot si Jesus sa kanya, kung ang isang tao ay nagmamahal sa akin, bakit idinidiin ngayon ng Diyos ang pagmamahal? Gusto ng Lord na siyang yakapin natin, mahalin natin, palagaan natin, maging priority natin sa ating buhay. Sumagot si Jesus sa kanya, kung ang isang tao ay nagmamahal sa akin, ay kanyang tutuparin ang aking salita. Woo! Ang aking salita. At siya ay mamahalin ng aking ama, at kami malalapit sa kanya, at kami gagawa ng tahanan kasama niya. So, now, the importance of the Word of God. Hello! You cannot live by bread alone, but the Word that came from the mouth of God. Kaya napaka-importante yung sandata, double-edged sword, na ito po ang magtatapyas ang lahat ng sitwasyon sa ating buhay. Amen! So, tutuparin ang aking salita, siya ay mamahalin ng aking ama, at kami lalapit sa kanya, at kami gagawa ng tahanan kasama niya. Very important yung function ng tatlong persona. Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos na Espiritu Santo. Amen. Sige po. Ang hindi nagmamahal sa akin ay hindi tumutupad ng aking mga salita, at ang salitang inyong narinig ay hindi akin. Kanino? Kundi sa amang nagsugo sa akin. So si Jesus, the way, the truth, and the life, no one comes into the Father except by Jesus Christ Himself. So sino nagsugo kay Jesus? Ang Ama. Hello! Kaya kailangan na pagtupad sa kanyang kautusan, sa kanyang salita, para po God will reveal to you the importance of the kingdom of God. Sige po. Ang mga bagay na ito ay sinabi ko sa inyo, samantalang ako'y nanatiling kasama pa ninyo. So, church, may pag-asa pa ngayon. Now, when you hear this word, be restored. Kailangan mo pag-alabin mo uli ang first love mo kay Jesus. Amen? Ang mga bagay na ito, sinabi ko sa inyo, samantalang ako'y nanatiling kasama ninyo. Sige po. Subalit ang mang-aaliw, ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan. Yun ang sinabi ko na the importance of the Trinity. No? Ang Father, God, Son, and the Holy Spirit. Siya ang nagtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala sa inyo ng lahat ng aking sinabi sa inyo. So, sino po? Sino po si Holy Spirit? Subalit ang mang-aliw, the Holy Spirit na susuguin ng Ama sa aking pangalan, siya ang nagtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpaalala sa inyo ng lahat ng aking sinasabi sa inyo. So, the Holy Spirit is the comforter. He is the great teacher. Kaya napakalaga ng banal na Espiritu Santo maghari sa buhay mo. Dahil ituturo nyo sa yung tama, lalo ng kautusan na binigay na ng Diyos sa atin. Amen po ba? So, God will remind us through the Holy Spirit all the things na tinatanggap, tinuro na. Amen! Kaya right heart with God, always. Always heart check up. Can you close your eyes? Sandali lang. Sige po. Close your eyes. Mayupo po tayo. Check up mo nga yung puso mo ngayon. Anong rate yan? Ano pong, kailangan na ba yan i-bypass? O kailangan na ba yan surgery? Or kailangan na po ba yan tanggalin? O palitan ng bagong puso? Are you there? Ano bang puso mo ngayon? Ano po bang, nagpapalpitate pa ba yan? Buhay pa ba yan? O wala nang manhid na yan? Hello? Sige, close your eyes. Yuko po tayo. Panginoon, narito po yung mga anak mo. Narito po kami sa paanan mo, Ama. Ano man pinapahayag mo ngayon, ano mo nakikita mo sa amin, sa aming mga kaisipan, lalo na sa aming puso, O Diyos. Kaya ito, nagkaisip kami nito kung anumang bagay dahil mula sa puso, Panginoon. Lord, search our heart. Search this heart, Lord, because this heart is yours. It belongs to you. This is your temple, O God.
Kaya kung ang pusong ito, Lord, hindi maayos, Panginoon, wala po kami magagawa maliban na pagarian mong pusong ito, Panginoon. Kaya Lord, each and every one of us here, O God, search our heart, O God, na ito po, Panginoon, lubos mo na pag-aari. Maturuan kami, makagawa kami, makatugon kami, makasunod kami ng iyong paalala, ang iyong mabuting ebanghelyo, aming Diyos. Kaya Lord, we thank you for your Holy Spirit, our great teacher, na patuloy ito magturo sa amin. We learn so much from you, Holy God, na ang Espiritu Santo o Diyos ang aming gabay patnubay. Mabuhay kami sa bundong ibabaw na ito na matuwid, banal, sakdal, at patuloy kami nagmimitate, Lord, ng paghari niyo, Panginoon, ay may maranasan. You reveal to us, O God, everything from heaven, from the kingdom, O God. Hallelujah. Sige po, mulat muli. Sige po. Taas po natin. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Sino po nagbibigay ng kapayapaan? So, kapayapaan ay binigay ko sa inyo, hindi gaya na ibinigay ng sanlibutan, ang ibinibigay ko sa inyo. Huwag mabagabag ang inyong puso o matakot man. Narinig niyo po? Huwag. Sige nga, sundan niyo kung pagbasa. Huwag. O matakot man. Don't have that troubled heart. Amen? Kasi nga may pangako ang Panginoon, hindi gaya na binigay ng sanlibutan. Kasi troubled heart ang binibigay ng sanlibutan. But the Spirit of God is peace. At peace ka. Amen? Sige po. Thank you, Lord. Narinig ninyo, sinabi ko sa inyo, ako ay aalis at babalik ako sa inyo. Sino babalik? Naantabayanan nyo na ba? Handa na ba kayo? Ready na ba kayo? Hallelujah! Amen daw. Sapagkat ako'y pupunta sa Ama, kung ako'y inyong minahal, kung ako'y inyong minamahal, kayo'y magagalak, sapagkat ako'y pupunta sa Ama, sapagkat ang Ama ay higit na dakila, akin. Love na love tayo ni Father God, kaya the only begotten Son, the way, the truth, and the life, si Jesus, na-offer niya para lang tayo lahat makapasok sa hinandaan niyang kaharian. Ganon po ang Father God kabuti. Ganon po ang Father God nagmahal sa ating kanyang nilalang because He is our Creator. Hindi nyo naintindihan kasi ng pag-ibig ng Diyos, walang maliw. Malaki ang pag-ibig ng Diyos Ama sa kanyang mga nilikha. Ngunit hindi natin binigyan pahalaga at pag-ibig ng pagmamahal. Amen? Sige, tuloy po. At ngayon ay sinabi ko sa inyo bago pa mangyari, upang kung ito'y mangyari, kayo ay maniniwala. Amen. Sige, tuloy po. Sige po. Hindi na ako magsalita pa ng marami sa inyo sapagkat dumarating ang pinuno ng sanlibutan. Sino yon? Siya ay walang kapangyarihan sa akin. Nabanggit, no? Sino yon? Sino pong pinuno ng sanlibutan? Makamundo. Si Satan, darating ba siya o hindi? Dumarating ang pinuno ng sanlibutan, siya ay walang kapangyarihan sa akin. So, there is no authority and power sa kay Satan kasi hindi allow yan sa mga Kristiyano na totoong naglilingkod sa Diyos. Wala siyang authority sa buhay mo kung ikaw na pagarian na ng Espiritu ng Diyos. Amen? Kaya siya ay walang kapangyarihan sa akin. Why? Because the Spirit of God Himself is very powerful. Sa buhay mo na, wala yan. Hindi ka na matinag. Because you know the Word, you know your God, who know who you are in Christ Jesus. Amen? Sige, tuloy po. Subalit ginagawa ko ang ayon sa inuutos sa akin ng Ama upang malaman ng sanlibutan na minahal ko ang Ama, tumindig tayo at umalis na tayo rito. Sige, tuloy. Grabe ang pag-ibig ni Jesus sa kanyang Ama. Amen? Have you noticed, church? How Jesus loved His Father. Are you there? Subalit ginagawa ko ngayon sa inuutos sa akin ng Ama upang malaman ng sanlibutan na minahal ko ang Ama, tumindig tayo at umalis na tayo. Sige po, taas po. Ako ang tunay na nang ubas at ang aking Ama ang tagapag-alaga. So, diyan na tayo magtapos.
So, do you hear that, church? The importance of our lives to Jesus. Because the Father God Himself and Jesus are one. Do you hear that? So ano po ang iyong nais? Anong minimithi ng puso mo? Anong nais mong sa panahong ito? Ano ang priority mo? Sabi mo, Kristiyano ka, pero hindi mo binigyan pahalaga ang inoffer na ng Diyos sa buhay mo. Hallelujah! Hindi ba maliwanag? Maliwanag po ba ang nabasa natin? Hallelujah! Ano pang gusto niyo marinig? Ano pang nais niyo maranasan sa Diyos? Para kayo maniwala na ang Diyos hindi kayo iwanan, pabayaan o talikdan. Hallelujah! But why let your heart trouble? Nag-aalala tayo ng bukas natin. Paano bukas ko? Paano bukas ng mga anak ko? God is alive. God is a perfect God who gave His all for all of us. Amen po ba? Kaya nakakalungkot kung ikaw na mumuno rito, wala magpatotoo. Wala kasi naranasan pa sa Diyos. Hello! Kailangan pa mamilit si Sir. Ayaw nyo tumayo dyan. Ano kayo kung nagbabato tayo dito para batuhin talaga? Sige, tayo ko dyan. Naintindihan niyo po ba? Di pangit naman yun. Sa pilitan kasi takot batuhin. Dyan pa na. Sige, si Brad. Naintindihan niyo po? Kayo na sa pilitan talaga, dali ka na kayo. Punta ka na kayo dito, dali na. Para na makaawa pang Diyos pa totoo siya. Hindi niyo minahal talaga ang Diyos. Hallelujah! Wala ka talaga naranasan sa Diyos. Wala ka talaga naunawaan sa Diyos. Kung pwede lang magpatotoo dito araw-araw Marami tayo patotoo. Naintindihan mo? The more you love the Lord, there is always experience. Your testimony is a great experience from the Lord. Amen? Wala ka naranasan sa Diyos. Bakit? Anong problema? Bakit wala naranasan? Lantang-lanta ka na naman. Kailan mo madiligan? Hello? Wala ka na naman apoy. Kailan sindihan? Amen po ba? Inaway ka lang ng asawa mo. Ayaw mo na maglingkod sa Diyos. Hallelujah. Nakarinig ka lang na hindi magandang salita ng pananakot ng asawa mo, ayaw mo na naman sumunod sa Diyos. Hindi tayo patinag dyan. Ang Diyos ang bibigay buhay. Ang Diyos ang bibigay lakas. Ang Diyos kagalingan. Ang Diyos ang tagumpay. Hallelujah. Amen po ba? Kaya, babatuhin ko kayo dyan Dan tinapay. Amen? Yun po yun, pag-ibig, pagmamahal. Kaya unawa, hanggang may unawain natin. Hanggang marating nila yung nais ng Diyos marating. So, minsan po pwede ka lang talaga, Kaya kita nyo yung MC nyo dito kanina. Wala na ba? Wala na. Diyos ko, Lord. Nakukulit-kulit no? Wala ba tayo napatotoo? Wala na ba tayo titestify? Wala na po ba tayo sasabihin sa Lord? Bakit hindi tayo makasabi na mabuti ang Diyos, magandang Diyos, ginawa niya sa akin ngayong araw, nagising ako na masaya, nagising ako na may pagkain kami sa lamesa, nagising ako na may tumugod. Salamat Lord sa sponsor. Patotoo ko to yun Lord. Dumarating na lang may sobre na naman, palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah! Glory! Pagpalain mo pa sila 100-fold times Lord. Nakita niyo po? Alam ng Lord yung needs. Hindi ka humingi, pero the Lord knows what you need. Because you do the right thing for the Lord. Amen! Salamat po, Lord. Salamat. Bless them continually. Alam mo, secret disciple yan sila Hindi sila umaten, pero nakikinig. Amen po ba? Ano pa gusto niyo Yun, patotoo ko talaga yun. Amen? Amen po ba? Bakit ngayon wala ka na naman? Walang kapalaga sa Diyos Nakalimutan mo ang Diyos is a great provider. Lumuhod ka, lumuha ka dyan. Kulitin mo yan. Katukin mo yan kung di ka bibigyan pagpapala niyan. Amen po ba? Sa tao, mabibigo ka. Pero sa Diyos, hindi ka bibiguin kung totoo ka. Amen? Ano pang gusto niyo marinig? Yabang na naman ni Pastora. Wala naman masama magyabang na magpatotoo na ang Diyos po'y buhay Amen? Yung sabi nga
salamat po sa lakas ko. Salamat po sa sigla ko. Salamat po sa... Naintindihan niyo po ba, mga kapatid? Yung sumimplang ka lang sa motor, hindi ka nasugatan, di ba patotoo yun? Di ba tinahiya ka sabihin dito na sumimplang ka? Hello! Totoo po yung sinasabi na He will come back for you and me. Amen? You need to prepare your life. Dami tayong pagsubok eh. Kaya yung demonyo nagagalit eh. Gagawa siya ng kwento na walang kwenta, paninirang puri, lahat ng bagay, ibigay niya sa iyong kasiraan para po hindi ka na magpatuloy. Kaya nang magkamali si Satanas dahil lalo kang mag-aalab mag-apoy dahil ang kalaban mo ay sarili mo. Ang kalaban natin si Satanas. We are not fighting flesh and blood. We are fighting high principalities in the air. So serve the Lord with purity of the heart. Serve the Lord with sincerity of the heart. Then the Lord will bless you more. Amen! Kala nyo Amen. Lahat po tayo hindi exempted. Si Pastora, akala mo malakas. Mayroon din dumarating na, Lord, suko na ako. Pero bangon ulit, takbo. Naintindihan niyo po ba? Kasi pag umira ang damdamin, yung feelings. Ano may kanta nun, di ba? Tama po ba yon? Emotion. Di ba? May emotion, may feelings. Pag iyan natin binubulay-bulay na. Wala, babagsak ka. Pero bulay-bulay mong ebanghelyo, ang salita ng Diyos, na mahal ka ng Diyos, anak ka ng Diyos, may palain ka ng Diyos, then wait for God's perfect time for you. Hallelujah. Tama ng panghina, tama ng panlalamig, tama ng panglupaypay. The Lord our God is a huge almighty God in our lives. Amen. Talagang si Satanas sa ating talampakan yan. Durog ka na, Satanas. Pag may naramdaman tayo, nakala mo give up ka na, no turning back, tumayo ka, kagdurug-durugin mo siya. Use your power and authority. That is spiritual warfare. Amen po ba? Nag-abang-abang yan. Ayun, nanghihina siya. Bakit kaya? Bigo. Bigo. Kaya may kabiguan. Anong bigo? Hindi lang sa pag-ibig. Bigo sa trabaho, bigo sa promosyon, bigo po sa marami. Kaya nanghina na, ayoko na, hindi ako pinakinggan ng Diyos. Prayer ko yun na ma-promote ako eh. Prayer ko yun na mataas ang grade ko. Diba? Ibagsak-baksak ako eh. Nanghina ka na naman. Amen po ba? Church, wake up. Prepare your life for God. For God's coming. Ilang linggo na tayo, puro bugbog ito ng kailangan mag-prepare. Linggo na naman. Parang kailan lang tayo nag-preach ng no turning back, parang kahapon lang. Naintindihan niyo po mga kapatid? Yung iba sa inyo nalungkot kaysa saan ng partner niyo, ba't wala? Why? Iyak pa more sa Lord. Iyak pa, parang si Lord na mamalo. Di ba na mamalo si Lord, sabi? Hello? Parang wala tao dyan Si Lord po magdisiplina, mamalo, narinig nyo last week? Parang, amen. So, yun po mga kapatid. So again, I praise God. Natutuwa ako kanina na mayroon pa na nagsulid. Sa buhay ni Brother JR, salamat po sa buhay ni Brother Lloyd, sa mga nag-back up. Keep on going. Hindi tayo hihinto magpuri sa Diyos. Hindi tayo papaggapi. Amen? Salamat po sa buhay nyo kasi kalakasan din kayo ng mga namumuno. Young people, youth. Kalakasan din kayo namin. Pag nakita kayo na masigla, malakas, kami po naging malakas din. Sa edad namin, nanglulupay-pay rin kami minsan makahinaan. But then when we see the young people, the youth, on fire, naging 16 years old na rin kami. And then palakpakan natin ng Diyos. Ano po ba? Amen. Hindi tayo pwedeng, hallelujah, puminto. Never give up. No turning back. Pakita natin na may patutuo tayo. Sino na pong 10 taon na Kristiyano? 10 years na. Wala man nag-aansa po. Sige po. 20 years na. 15 years na. 5 years na. Oy, naririnig nyo ba? Parang nagkukwentuhan pa kayo dyan. Sino na po ang pinakamatagal?
Where is your hands here? Okay. Tanong ko, may nadala ka na ba sa church? Nag-minister ka na ba sa iba? Sa mahal mo sa buhay, sa mga kapitbahay mo, sa kakilala mo, sa mga kaibigan mo, nag-share ka na, kung mahal mo si Jesus, na-share mo na ba si Jesus sa kanila? Amen daw. Naintindihan niyo po ba? Hello? Knock, knock. No? Wala tao dyan. Yun po yun mga kapatid. Kung mahal niyo si Jesus, hindi niyo siya ikakaya, ibahagi niyo siya sa iba, dahil ito pong salita ng Diyos ay nagbibigay ng kaligtasan. Amen? Inaiya kayo i-share. Bakit? Nakita ko nga dito pa lang sa palpito magkamukha naman, magkakilala, mag-anak, ayaw pa magpatotoo. Ano pa kayo sa ibang tao? Ano ba patotoo natin? Do you hear me? Hindi ako nagbibiro. Pakita nyo sa Diyos ang pagmamahal nyo sa inyong gawa. Ang palpito po, hallelujah, marami po, not only here, in all nations of this world, gusto lahat nakapwesto, title, dito sa palpit. Pero hindi pa nakalabas kahit isang lakad lang sa kapitbahay para i-share si Jesus. Hello? Patunayan niyo muna mahal niyo ang Diyos. At tatayo kayo dito, gusto niyo kayo na lang. Bigay na lahat sa inyong pribileyo. Pero patunayan niyo, pagmamahal niyo sa Diyos, hindi niyo kinakaya ang ebanghelyo ng Diyos. Gusto niyo magbigay ng ebanghelyo, gusto niyo magpahaya, gusto niyo magturo, go out and preach the gospel. Matthew 28 verse 19-20. Go out and preach the gospel and teach them to be my disciple and baptize them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Hallelujah. Teach them to be my disciple. Yun lang kapitbahay, 2-3. Maligtas sila. May puso kasi para sila maligtas. Hindi convert sa reliyon. Makilala nila rin si Jesus na nagbigay buhay para sa kanila. Do you hear me? Ay, ang palpito po, ginagamit to para kayo encourage. Kayo po maturuan. Paano kayo mag-encourage kung kayo tatayo dito, kayo mismo? Bagsak, lugmok, lupaypay. Naintindihan niyo po ba? Ano po i-impart niyo sa iba? Kainaan. Naintindihan niyo po? Lagi tayo aktibo sa Diyos. Malakas, matatag, managumpay. Because God is a God, that Almighty God we serve. Palakpakan natin ang Diyos. Hindi na ako nakapagbukas ng preaching Nandito na naka-plataforma. Napunta tayo sa one. Hallelujah. Naintindihan niyo po ba? Kaya nga po, hindi rin uminto ang kaaway kasi lumalago na kayo. Tanong mo nga, lumalago ka na ba? Parang wala naman kayo kapitbahay. Kahit kapitbahay nyo, hindi nyo dinililingon Ayan na naman, hindi na naman tayo sumusunod sa instruction Naintindihan nyo, dito pa lang wala na pagsunod Sige nga, again, tanungin mo yung katabi, lumalago ka na ba? Amen. Hallelujah. Glory, glory. Amen. So, church, hoping and praying na narinig natin ang kapayagan ng Diyos. Baka mamaya pagdating ng araw na tanungin ko kayo, hindi ko naalala, ano ba yung tinuro? Nagtanungan na naman kayo. Naintindihan niyo po? Alam niyo ba yung mga elders? Ito atin lang to. Pagdating ng Wednesday, tinatanong ko, anong turo ng Sunday? Ano ba yun? Aba, walang naalala. May mga Alzheimer na. O ano ba yun? Nakuha niyo po ba? Hindi naman sila 60 or 70. Tanong mo. Nagtiningan muna, nagtanungan. Wow, mahal nila daw si Jesus. Ayos. Paano yung discipleship ng mga youth? Lumalago ba kayo? O hindi na kayo maten? Anong problema? Anong sitwasyon? Anong kalagayan? Yun, si Jesus na makasagot yan para sa inyo. Hallelujah. Palakpakan natin ang Diyos. Parang gusto niya si Pastora magdi-disciple na pagsabado. Hello! Okay, church. Young people, worship team, worship.
Kuya po, gusto niya rin makita kayo lumago. Gusto niya rin makita kayo na maaalab mapoy para ma-encourage din siya. Tinitext, wala may nagre-response, wala may dadalo. Sino pa babalik dito kung wala naman may dadalo? Naintindihan niyo po ba? Hallelujah! Mahal niyo si Jesus, pero wala kayo oras at panahon? Kalungkot. Di po ba? Kalungkot po talaga. Amen? Paano yan? Kung babalik na ngayon si Jesus, saan ka ngayon? Saan ka dadamputin? Wala namang kangkungan dito. Hello? Kahit mahirap, mabigat ang pakiramdam, punta tayo because you are encouragers also. You encourage each other, each and everyone. Magpalakasan. Hindi po isa lang tao lang yung nagtatrabaho. Samahan natin, magkaisa po tayo. Nung Friday, wala si Pastora, sinabi ko sa mga elders para sila matrain na rin magturo. Si Pastora, pahinga muna kasi mayroon din ako mini-minister, hindi nyo rin alam. Naintindihan niyo po? Hindi na kayo na lang ng kayo. Kayo na lang nga lahat eh. Di iba naman. Nakuha niyo po? Marunong na sila magturo, marunong na sila magpalakasan, marunong na sila ng salita ng Diyos. Kaya yung skills nila, yung gifting, kailangan ma-develop. Hindi na puro na lang isang tao magtuturo. Amen po ba? Kasi tinuturuan tayo bawat isa to build people to serve the Lord na may integrity. Hallelujah! Ngayon, hindi nyo pa maunawaan niya, but someday, habang kayo tumatagal, nasa proseso, pagtagal na pa na makilala nyo, makita nyo, na kailangan pala ganito, hindi para biro ang nagtuturo. Amen! Para na naman walang tao dyan Gusto nyo pa ibang